So what's up mga ka-vlog-vlog? Welcome again sa ating munting YouTube channel. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So ngayon mga ka-vlog-vlog, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga katangian ng isang manok na kulang sa iron para at least mabigyan natin agad ng agarang lunas kung kulang talaga sila sa tinatawag nating iron. Yung iron kasi mga ka-vlog-vlog, ito yung vitamins or yung mineral na responsible sa blood movement sa kanilang katawan. So technically speaking, it affects directly doon sa growth and development ng ating mga alagang layers. At yung iron ay isa din sa mga components para makabuo or makapag-produce yung ating alagang layers ng kanilang mga itlog. Kaya kapag kulang yung iron na meron yung ating alagang layers, technically speaking, magiging mababa yung egg production ng ating mga alagang layers. So, importante na ma-identify agad natin yung ating mga layers na kulang sa iron. Madali lang naman siyang ma-identify. Una nyong i-check yung kanyang mga palong. Kagaya nito, itong isang to, maputla yung kanyang palong. So kapag ganyan na maputla ang kanyang palong, indikasyon niya na kulang siya sa iron. Kaya dapat bigyan natin ng mga vitamins at minerals yung alagang layers na talagang kailangan nila para sa kanilang egg production. Ikalawa pa sa mga katangian ng ating mga alagang layers kapag kulang sila sa iron ay hindi sila maliksi, gumalaw, at the same time yung growth and development nila ay hindi gaanong kagandahan. So makikita nyo naman yung mga layers natin kung lumalaki or hindi. Kapag hindi siya ganoon na lumalaki, tendency kapag less than 1 kilogram yung inyong alagang layers na may edad ng 16 weeks old pataas, ibig sabihin niyan ay kulang sa growth and development yung ating alagang layers at may possibility na kulang sa iron yung inyong mga alagang layers. Importante kasi mga ka-vlog-vlog na ma-identify agad natin kung may deficiency sa iron yung ating mga alagang layers. Kasi ang maapektuhan niyan ay yung overall egg production ng ating mga alagang layers. Kaya dapat ma-identify agad natin yung mga alaga nating layers na may kakulangan sa tinatawag nating iron. So ano yung magandang gawin mga ka-vlog-vlog kapag napansin nyong may deficiency sa iron yung ating mga alagang layers? Simple lang yan mga ka-vlog-vlog. Bigyan nyo ng additional supplements yung ating mga alagang layers para at least matugunan yung pagkukulang or kakulangan sa iron. So technically speaking, ang binibigay namin dyan is yung sisikal. So yung sisikal yung binibigay namin para at least matugunan yung kakulangan sa iron. At the same time, nagbibigay din ako ng tabletas na full iron siya. So it composed of iron and folic acid para at least anti-anemic na din to. So meron siyang 60 milligrams per tablet. So ito yung binibigay ko. Yung 10 tableta nito is good for 60 heads ng sa ating mga layers. So yun lamang po mga ka-vlog-vlog. So yung sisical powder ang ginagawa ko dyan ay hinahalo ko sa feeds. Yung isang karton na mayroong 200 grams ay hinahalo ko sa isang sako ng feeds or laying mash. Yung iron naman, ang ginagawa ko dito is tinutunaw ko sa tubig then hinahalo ko sa kanilang inumin. So yun yung ginagawa ko para at least matugunan natin yung mga deficiency ng vitamins and minerals sa katawan ng ating mga alagang layers. So sana sa short video na ito mga ka-vlog-vlog may natutunan kayong bago para at least makatulong ako sa inyong backyard farming or sa ginagawa nyong or dinedevelop nyong egg production business. So sana sa bawat videos ko ay may mga natututunan kayong bago. So kung may mga katanungan kayo with regards to egg production business, just comment down below then sasagutin natin yan isa-isa. Again, maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. Maraming salamat.